Perfect mornings, Perfect Doc morning. Hill. Happy Healing Day. Happy Healing Day. Happy Healing Day. Ayan. Let us all heal. Heal. Hindi lamang dun sa literal na nararamdaman ng ating Opo, katawan, opo, opo. pati ng ating mga puso, ng ating isipan. Let's all heal, ano? Mga kapatid. Thank you for coming. Welcome po. Good to Basta ikaw lagi. Naks naman. Available. Bago po ang ating konsultasyon, mga kapatid, gusto lamang po naming linawin na si Doc Hill Vicente ay hindi po parte ng MX3. Inibitahan po natin siya para magbahagi ng kanyang expertise sa ating topic na sore throat. Sa susunod na pag-usapan natin ang neck. Sure. Diba? Yeah. Surgeon din po pala kayo, Head and no? neck. Head and Marami neck. tayong pwedeng pag-usapan dyan. Yes, ila-line up po natin yan, Doc. Pero dito muna tayo mga kapatid sa sore throat. Kamusta po ba ang inyong mga lalamunan? Okay ba? Ako may mga pagkakataon, alam nyo mga kapatid, pagising ko sa umaga, naku, parang sunog na sunog po yung aking lalamunan. Talagang dry na, parang nasunog. Yan po, although alam ko na-embrace ko na yung aking problemang yan na acid reflux. Pero talagang, nako, pag namamaos-maos na ako, alam ko na ayan na ang aking acid reflux. Pero isa lang po yan sa pwedeng dahilan ng pagkakaroon ng sore throat. So, Doc, eto, doon muna tayo sa mga pangunahing ano ba yung pinaka-common na sanhi ng problema po sa lalamunan, Doc Hill? Pinaka-common talaga dito, gaya na nabanggit natin, common colds. No? So, pag may sipon ka, pag may problema sa common colds means yung usual nating na nararamdaman pabago-bago ng rhinitis, panahon, mga rhinitis, mild, allergies. Allergies. Tapos pwede tayong nagkakaroon ng post-nasal drip. Eventually naapektuhan yung sa lalamunan natin. Kaya pwedeng sumakit yung lalamunan natin. No? Tapos gaya ng sinabi mo, sometimes walang moisture ang ating lalamunan kaya nagkakaroon ng sumasakit na rin ito. Nagda-dry ang ating throat. So, yung nabanggit mong allergy, yes, ganyan, Pwede so, rin nagkakaroon po. talaga ng, lalo naapektuhan na, gaya lang mga symptoms ng allergy, pag-aaching, running nose, tsaka pagbabara ng ilong. At the same time, itchiness of the nose, itchiness of the throat, itchiness of the ear. So, pwedeng ganun ang mga Damay-damay na pala yan, konektado, Yeah. no? Yun pong epekto. Paano po nakakaapekto yung viral infection sa ating lalamunan? Yung viral infection so kasi meron tayong basically it can affect our upper respiratory tract infection. Kaya namumula yan, nagkakaroon ng inflammation, yung inflammation na yun, eventually nagkukos ng infection. It could be viral at first, at the first instance, siguro mga first 7 days, tapos eventually, kung talaga pwedeng mawala yan, self-limiting lang naman ito, pero eventually, pwedeng tumagal, magkakaroon tayo ng bacterial Magiging superimposition. bacterial infection na siya. Po. So yun pa lang, so ang sinasabi po natin, when we say naman pala viral infection, dapat within the week, nawala na. Pero pag napansin nyo na, teka, mahigit 1 linggo na pala ito, mas seryosong, posibleng mas seryosong problema na po ito. But how would you know if it's viral or not doon sa first few days? Hindi. Yeah. Malalaman din natin kung first, siyempre, ang isa, compared to allergy, yung allergy, watery and discharge mo. Water and discharge mo. Number 2, kasi sa viral, pwedeng thickened na yan, pwedeng yellowish and discharge, tapos, pwedeng atching ka ng atching na sa allergy, sa virus, wala na yung ganung problema, So, tapos, madali lang once na meron tayong allergens na napunta sa atin tulad ng house dust mites, pollens, mga aso, pusa natin tsaka cockroach, yun yung mga natin sa allergens, yun ang mga trigger factors natin. Whereas kung sa mga common infection, maaring nahawa tayo sa ating katabi, nahawa tayo sa paligid natin, so yun ang isang maaring na natin na pwedeng mangyari. Pero itong viral infection, pag tumagal na mga 1 week, then we decide, lalong lumalala. Ano mga pwedeng magsabi na meron na tayong bacterial infection? Number 1, pwedeng nagkakaroon ng kulani.
Yan ba, kahit kami, ordinaryo, kapag di ka doktor, ay makakapamo yung kulani. Makakapamo yan. Oo. Oo. So, although merong iba talaga yan, maliliit lang yung kulani. Sometimes, pag hindi ano yung tactile ability mo, tactile yung pagkakapamo, no, pwedeng ma-miss, no? Pero pag talagang malaki na, siguro mga 1 centimeter, makikita mo na. Nararamdaman mo naman yan dito sa may ilalim ng jaw. Dito, mismo sa neck. Sa Mismo neck. Dito sa Neck neck. yan, oo. Okay. Ano pa po? Ang Ano pa po? kaibahan ng bacterial infection sa Number viral? 2, pwedeng nagkakaroon ng exudate sa tonsils natin. Kikita mo yan, may mga nana-nana. Oo. Masakit na Yes, talaga yun. yes. Yung ating, ano doon, ano. Tapos, number 4, usually, pag bacterial, walang cough, ano? Pero usually sa una, may cough yun, ano? So, kaya usually, pagka walang cough, pwedeng more nagfe-favor ito ng bacterial infection, ano? So, also, siyempre, pagka may fever tayo, no? Persistent ang fever natin, pwede tayong nagkakaroon ng talagang ng ganitong klaseng problema. Also, ngayon meron tayong more, we favor more kasi meron tayong tinatawag na criteria eh. Yung binanggit ko, may criteria, fever, kulani, yung presence or absence ng ubo, no? Tapos yung mga sa age so from 0 to 15 years old, usually malaktaas ang possibility na magiging bacterial ito no. At saka sa mga 45 years old and above no, pwede magiging bacterial ang ano nito no. Yung age will be also matter no, which will favor the presence or absence of a bacterial infection no. So yung viral pwedeng mauwi sa bacterial infection, ma-develop into a bacterial infection. Naalala ko tuloy nung bata ako, nung ako'y nasa grade school level, na ospital ako noon dahil yung aking lalamunan puting-puti, parang kumbaga tad-tad ng singaw. Yun yung mga exudates na tinatawag natin na merong pwedeng magkaroon ng ganong posibilidad. Yun ay bacterial infection. Na yun, pagka ganon, more or less, usually. Okay, saan natin ito nakukuha? Nahahawa ba ito? Yung ordinaryo bang sore throat, Doc, nakakahawa? Oo, definitely. Pag naging even viral infection, tsaka maski na bacterial na lalo nang nakakahawa ito. Paano natin nakukuha? Usually, ang common triggers nito, matamis, masyado tayong yung mga kinakain natin matamis o malamig, no? Example, halo-halo, matamis yung mga iced tea natin na yun ang mga importante nating malaman. Siyempre, meron pang iba, no? Yung presence ng yung mga trigger factors natin, nabanggit ko kanina, no? Yung mga house dust mites, mga pollen, so pwedeng mag-cause ito. Eventually, magkakahalo sila, pwedeng viral and allergy, no? Infection. So, ang isa pa, binanggit mo kanina yung na pwedeng nagko-cause ng ng sore throat, no? Vocal strain. Yung vocal strain. Sobrang birit ng karaoke. Sisigaw. Kayo, tsaka yung mga, you're a teacher, pwedeng salita ka ng salita. Part yun ng profession mo, parang po kami, salita kami ng salita. Sabi nyo nga po, guro, pwede siguro yung mga coaches, mga yes, coach, salita na. Tapos ang ingay-ingay, tapos salita ka ng salita. Siyempre, parang pwedeng sumakit talaga, no? So, talagang may effort na extrang nagagamit mo yung iyong vocals, vocal cords. So, tapos may binanggit ka pa na kanina, yung acid reflux. Ito po, speaking of acid reflux, Doc, yun nga, isa daw yun sa nagiging dahilan ng sore throat. Bakit? Kasi ako na-share ko na parang may mga times talaga kailangan kong matulog ng nakataas, halos nakaupo because of my acid. And then paggising ko sa umaga, parang sunog talaga yung aking esophagus, yung aking hanggang throat area. So, acid reflux. Acid reflux yun dahil may acid tayo sa stomach natin. Tapos pag talagang very, very acidic ang kinakain natin, exposed tayo sa mga acidic environment. No? So, pwedeng pagtulog tayo, kasi ngayon, pag nakaupo tayo, pwedeng by gravity, hindi aakyat maagad yan. Pero pag humiga ka,
pwedeng dire-diretso na yun sa throat natin, thus affecting our throat. Kaya pwedeng ubo ka ng ubo, sumasakit ang lalamunan mo. Kaya ganito yung mga nangyayari pag meron tayong acid reflux, no? So, kailangan nating malaman yun. Siyempre, iwasan natin maraming pagkain na pwedeng magkukos nito. Okay. Hindi naman sa pag tayo'y nagkaroon ng sore throat, 'di ba, mga kapatid? Hindi naman tayo agad nagpapatingin sa mga doktor. Hinihintay pa natin yan or mainit lang, maligamgam na tubig lang or nasobrahan lang ako siguro ng pagkanta. Kung alam nyo naman yung dahilan. May mga pagkakataon na alam nyo yung dahilan bakit kayo nagka-sore throat o bakit kayo namaos. Pag ba namaos ka, considered na yon na may sore throat ka? Depende, no? Depende Or kasi hindi. pwedeng ang basically pag sinabong paos, ang affected yung larynx. Okay. Pero eventually it will transmit to a point na parang masakit din yung lalamunan mo. So parang itutrot mo, masakit po yung lalamunan ko. Pero pag tinignan namin, hindi naman siya mapula, hindi naman namamaga, pero maaring natatransmit yung pain coming from the throat, coming from your vocal fold, ano? Tapos umaakyat. So pwedeng magkaroon ng reflection of pain and of eventually of sore throat. So, pinsan pala, posibleng akala natin sore throat, pero iba pala, Iba pala, yung oo, pinanggagalingan po Yeah, nito, opo. nitong problemang ito. So, okay. Kailan? Ano yung mga dapat obserbahan, Doc Hill, na pag nakaramdam ng pain or sore throat? Ano yung mga at kailan na dapat din pumunta sa isang doktor? So, yun, pag Yun yung simple lang, kailangang obserbahan. pag 7 days pa lang, pwedeng, yung nabanggit natin, ginawa ka mo pa palang tanong, pwedeng, mga ordinaryong home remedies, Ano mga home remedies? Number 1, yung salt water, warm water na may salt, mga kapatid, you gargle. Ano ang combination, ano yung timpla. Oo. Hindi basta-basta isang kutsara lalagay mo doon, kaya pupunuin mo yung So 1/4 to 1/2 teaspoon of salt. Teaspoon, Teaspoon. hindi kutsara, Hindi kutsarita kutsara. lang. Oo. Kalahating kutsarita lang In or 1 1/4. glass of water. Okay. So mga 8 ounces or mga 220 ml of water. Yun ang perfect combination dapat, within 1/2 to 1/4 And teaspoon. warm enough lang, Warm mga enough, kapatid. Huwag masyado Huwag mainit na kayo mainit nga, magpasu-pasu kayo tama. Kasi gagargle nyo yan eh. Yeah, igagargle mo yun. Tapos gargle for at least 30 seconds, Tapos hanggang, huwag mo lulununin yung as much as possible kung kung pwede, kung magagargle ka lang, Pero kung tama lang yung timpla, yan. Basta gargle lang importante, So, basta ganun, Tapos number 2, pa pwede? I usually advise them also to yung warm water, tea plus turmeric or honey, Pwedeng masarap 'yun para sa lalamunan natin. Honey coats your throat, para hindi masyadong hindi lumalabas yung mga sakit, o mga pamamaga. Turmeric din masarap kasi it's an anti-inflammatory kaya maganda, So very very common na ginagamitan natin yun. Siyempre, pwedeng tea, Mas maganda kung yun merong kasi ang tea is pwedeng nagkakaroon ng problema rin din yun because it can be caffeinated, may caffeine, So, pero hindi caffeinated na coffee, yun ang mas Turmeric powder na lang, mga kapatid, and honey. Diba? Yeah. And then, hot water. Hot water, Ayan, yeah. para it's very soothing po sa ating lalamunan. Meron yung, naalala ko, meron yung pag may sore throat ka daw, I'm not sure kung isang kutsara or ilang kutsarita ng honey, purong honey. Pwede naman, Sabi pwede nyo po. nga because it It coats your throat. Your throat. coats our throat pala. Okay, So yun balik yung, tayo. yun yung mga sinasabi nyo na okay lang na paunang gawin, pero Oo. kailan na dapat pumunta sa isang doktor or yung masasabing yung mga senyales na delikadong warning sign na ito. Yeah. Warning sign. Red flag, mga red flag. Number 1,
Siyempre, persistent ang fever mo. Taas ang fever. Ba't ako nilalagnat pa natin ito? Siguro, there's more into this. Hindi lang ito simpleng viral infection, Aha. especially if it goes more than 7 days, no? So, number 2, parang nahihirapan ako lumulon. Ang hirap lumulon. Ang sakit-sakit at saka mahirap lumulon. Saka talagang napakasakit pag lumululon. No? Oo. Tapos, pwedeng pag iba ng pagsasalita, nagkakaroon ng muffled voice, namamaos, no? Namamaos, ano? Pero siyempre, meron pa rin tayong pwedeng magdudura tayo ng dugo. Yan, nakakatakot lalo yun, ano? Pag nag-ano tayo ng dugo, no? So, yun ang pwede nating dapat mga warning signs na kailangan tayong pumunta na sa doktor. So, as much as possible, get professional advice siguro. Tapos na yung time natin na tayo yung sarili natin doktor, self-medication. Pero when these warning signs comes out, so kailangan na natin talagang magpatingin. So, may mga seryosong kondisyon na nagsisimula sa pananakit ng lalamunan, di ba, Doc? Kaya ang pinapaalala po sa atin ni Doc Hill ay wag nating baliwalain ito. Okay, hindi para takutin kayo, pero baka akala natin ordinaryong sore throat, pero pwede na pala ito yung tinatawag na strep throat. Ano Strep po ba ang strep throat? Strep throat, merong specifically, marami kasing bacterial infection na pwedeng bacteria na pwedeng magkukos ng sore throat, ano? Pero in particular, yung streptococcal infection, yun ang pwedeng mag-cause ng other complications such as rheumatic heart disease, no? At saka yung sa sa kidney. So once na meron tayo nito, may possibility na pwede tayong magkaroon ng ganitong problem. Kaya nga ngayon, bakit ang dami-dami ng dialysis center? It's one of those things na siguro nung bata siya nagkakaroon ng sore throat, no? Tapos nagkaroon pala ng kidney glomerulonephritis ang tawag ng kidney disease, no? So pwedeng naapektuhan ng ating kidney. So, tapos pwede rin sa puso. Kaya marami tayong mga rheumatic heart disease na kaso. Ganyan din. Yun can cause that. Yeah. Tapos yung kanina, yung nasa tonsils, diba? Na pwedeng umabot nga rin hanggang tenga, connected. So, wag natin pong baliwalain. Ayan, nakikita po natin yung sa strep throat. Okay, meron pa tinatawag, Doc, na peritonsillar abscess. Yeah. So, ito, siyempre, may bacteria tayo. May bacteria tayo. It sometimes affect only one side. Yung one side ng tapos may nana tayo, lumalaki yan ng gusto, one side na hypertrophy, lumalaki yung tonsils. Tapos kasi sa ilalim nun, nagkukos ng accumulation ng nana. So masakit yun. Minsan muffled sound tayo. Hot potato voice ang tawag din natin. Kasi hindi ka makapagsalita ng todo. Kasi gano'n. Mahirap rin lumulun. Tsaka siyempre, nandun yung fever. No? So at that time, pag hindi gumagaling at that time, antibiotic na dapat meron tayo. Yes. No? Sometimes, hindi lang oral. Dapat IV pa tayo. Sabi ko nga, ako yun. Na-hospital po ako nung bata because of that. I think yun yung abscess. Dahil tagtag talaga pag tiniglan daw po yung lalamunan ko talagang hirap akong lumunok na talagang puting-puti daw yung aking lalamunan, yung aking tonsils na maraming nalilito pa rin, Doc, yung tonsil. Ang akala nila yung tonsil ay yung campanilla. Yung uvula, ang tawag uvula yun. Uvula. Ayan, uvula po, yung ayan, nakikita nyo sa inyong screen, lagi tayong nalilito, diba? Na akala natin, yun ang tonsil. Pero ang tonsil, yung nasa gilid. Sa tabi, opo. Ayun, nasa tabi nung uvula. Parang kumbaga, pader siya no? Wall. So wall. Wall siya yung tonsil po natin. Yeah. So pag nakikita nating namamaga yun, yun, affected yung ating paglunok. That's why, possible din paghinga, it could affect. So, yung lawit na ganun, hindi po yun ang tonsil, yun ay uvula. Kasi laging campanilla, yung sa patatano, campanilla yung tawag natin sa Tagalog. Opo. Pwede bang ang ordinaryo o yung nagsisimulang sore throat, Doc Hill, ay mauwi po sa throat cancer? Opo. Pwede, lalo na pag talagang tuloy-tuloy ito, not necessarily masakit na masakit, maski na yung feeling mo na parang konti lang meron na feel ko. Tapos, what are the other signs? Ehem ka ng ehem. Kasi parang may nararamdaman ka dun sa loob O kaya ubo ka ng ubo.
no? Tapos Na medyo matagal na. medyo matagal na. Tapos yung sinasabi mo kaninang maapektuhan ng tenga. Aha. Kasi may connection yung lalamunan natin tsaka yung tenga. Meron pareho yung nerve connections natin yan. Kaya pagka meron problema sa tonsils, may problema ka sa lalamunan, pwedeng kumasakit ang tenga natin. Yes. May mga ganun ganun, pagkakataon. So, magkakataon. Not necessarily may infection rin sa tenga kasi pag tinignan mo yung tenga, wala naman tayong nakikitang problema. Hindi siya namumula, hindi siya namamaga. Pero ba't ang sakit, no? Kasi yung nga tinatawag nating referred pain, no? Referred pain na galing sa lalamunan natin because of the nerve connections nila. Pareho nagko-connect na nerve sa kanila. Pareho connection nila, parang ganun. So, yung pong throat cancer, ayaw naman natin takutin na tuwing magkakaroon po tayo ng sore throat, isipin na natin na throat cancer. Lalo na ngayon kasi, Doc, yung mga cancer, dati iniisip natin, nasa pamilya ba? Hindi na lang nasa lahi Lifestyle na po Lifestyle, Diba? correct. Kaya mas dumadami po ang may cancer. Kailan, paano ba? Kung napapansin nyo na nasa isang buwan na rin na nandyan, it's best na magpatingin, ipasilip. Ano ba naman yung ipasilip natin sa isang eksperto, ENT? Yan po. In fact, isang singaw na hindi gumagaling ng 2 to 3 weeks, kaya magpatingin na natin. Baka nakakaano na yan. Dapat gumagaling, self-limiting ang singaw Dapat mawawala yan. In 2 weeks time, dapat mawawala. Pero pag if it persists, then pakita na natin yan. Yung singaw niyan, pwedeng nandito, pwede sa likod, pwede sa loob ng lalamunan. Tapos, yung maliit na singaw na yun, na nandun, dahan-dahan. Lumalaki na hindi natin nakikita. Kaya lang, nararamdaman natin. Kaya ka, kaya ka ubo ng ubo. Tsaka parang may masakit ang sa lalamunan mo, tsaka eventually sa tenga na apektuhan. So these are signs and symptoms you should be aware of, Lalo na pagka nagdudugo na tayo, iba na 'yon, blood tinged phlegm. Yung phlegm natin, pagdura mo, bakit tayo merong ganito? So matakot na tayo, lalo na pag may pagdudugo, Yan, yung singaw. Akala natin minsan yung singaw, nilalagyan mo pa ng asin or pinipigaan mo pa ng kalamansi para daw mamatay yung yung infection. Mamaya pag-usapan natin yan kung pwede nga ba. Kung yan nga ba ay isa sa pwedeng home remedy. Minsan kasi yung singaw binabaliwala natin kasi lalo na kung isa lang yan or siguro dalawa, tolerable yung pain, pero pag pag nasa 2 weeks na palang hindi gumagaling, may ibig sabihin po yan kung bakit hindi mawala-wala yung singaw na yan, mga kapatid.